Kira, feeling ko minsan parang hindi ko na kaya yung goals ko. Uy, kaya mo yan. Kailangan mo lang ng mga kaibigan na magpupush sa'yo, hindi yung nagpapahina ng loob mo. Oo nga eh. Minsan, nakaka-pressure din talaga yung ibang friends. Alam mo na. Exactly. Yung tunay na friends, hindi lang sasaya kasama. They will push you to be better. Salamat, Kira. I guess, dapat piliin ko talaga yung mga taong may effect sa future ko, hindi sa mood lang. Sa buhay, hindi lahat ng kaibigan ay pantay ang impact. Ang tama at mabuting kaibigan ay nagtutulak sa iyo sa tama, hindi lang sa kasiyahan. Sila ang kasama mo sa pagbuo ng mas magandang future. Kapayapaan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ang temang ito, kung paano nga po ba nakakaapekto ang ating mga kaibigan sa buhay natin, especially sa ating future o kinabukasan. Tayo na po sa programang Blessed Day. Sa simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Ang tunay na epekto ng mga kaibigan sa buhay mo ay hindi nasusukat sa kasiyahan o kaya naman ay sa mga bonding moments, kundi sa mga choices at decisions na hinuhubog nila sa iyo. Lalo na kapag ang pinipili mong makasama ang mga kaibigan na nagtutulak sa iyo na maging mabuting tao at magtagumpay ng tama. Ang bawat simpleng decision in life na ginawa mo dahil sa positibong impluwensya ng kaibigan mo ay bubuo ng karakter mo at magpapakita kung sino ka talaga sa sarili mo at sa iba. Ito ang diwa ng aklat na sinulat ng kapatid na Yel. Sa aklat na Love Notes ay ating mababasa ang Colossians 1 and 22. By means of the physical death of His Son, God has made you His friends in order to bring you holy, pure, and faultless into His presence. Colossians chapter 1, verse 22. God became flesh and assumed a mortal body to die for the remission of our sins. Through His death, our sins were blotted out of the record of those who are guilty and are sentenced of eternal death. We are freed from the bondage of Satan and were cleansed and made holy, all because of His love for us. He clothed us with white robes upon our conversion in the church, and through the faith we received the honor to be in His presence and the privilege to serve Him. We are reunited to our Father, for Him to enjoy our love and servitude, and for us to enjoy Him in His glory.
Sana'y huwag mo kong iwan. Ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa hanggang kailan pa man. Buti na lang nakilala kita, naging makulay ang buhay ko, naging magaan sa'yo ang kalooban ko, nang madama ang pag-ibig mo. Kapag kasama kita, aking kapatid, nagagawa kong matiis ang lahat. Anumang hirap malalampasan ko dahil sa pag-ibig mo. Sana'y huwag mo akong iwan. Ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa hanggang kailan pa man. Sana'y huwag mo akong iiwan. Ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. May malaking impluwensya sa atin ang ating mga kaibigan. Tell me who your friends are and I will tell who you really are. Kaya sa pagkakataong ito ay ating pag-aralan ang pagkakaroon ng mabuti at tamang kaibigan. At ano-ano nga ba ang mga katangian ng mga kaibigan na dapat nating piliing samahan. Atin ang tanggapin ang mga kabataan sa paghahatid sa atin ng topic na Friends Who Shape Your Future. Sa segment na Youth Worshiping God. Kapepan po ang sumating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Brother Federer Clelo. Muli po ninyong matutunghayan ang isa naman pong makabuluhang pagtatanghal ng segment na ito na pinamagatang Youth Worshiping God. Ang episode na aming ipaglilingkod ay naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng tamang pagpili ng mga kaibigan. Dahil bilang mga kabataan, malaki ang impluwensya ng ating mga barkada or friends sa direksyong tatahakin natin sa buhay. Kaya naman, tayo na at tunghayan ang aming pagtatanghal na pinamagatang Friends Who Shape Your Future. Hi! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Uy! Tara!
Gala tayo sa plaza. Maraming daw bagot ng bayan dun. Masaya daw. Tempting yan pero may quiz tayo bukas, kailangan ko mag-review. Sus, one night lang yan. Bukas mo na ako, gusto kong patasin grades ko. Baka ikaw, gusto mo mag-review. Sige na nga. Total, kailangan ko rin magbago eh. Oh, eto. Madalas, ganito tayo mga kabataan, napapaisip kung sasama ba tayo o hindi. Pero sa bawat desisyon, laging may epekto. Kaya dapat, piliin natin yung mga kaibigang magtutulak sa atin patungo sa tama, hindi sa kasalanan o sa paggawa ng masama. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, "Do not be misled, bad company corrupts good character." Mas mabuti rin na tayo ang mag-impluwensya sa pagiging mabuti, kaysa naman tayo ang may kayat sa masama. Kaya marapat lamang natukoy natin ang kaibigang dapat piliin para matulungan tayo sa pagiging mabuti, hindi lamang sa pagiging kabataan, kundi sa pagiging mabuting tao. Ang pagpili ng mga kaibigang mas makabubuti para sa atin ay hindi naman mali. Kaya ipinapayo sa atin na ang pipiliin nating mga kaibigan ay ang mga kaibigang makapagbibigay ng magandang dulot sa atin, sa ating pag-aaral, sa ating pakikisama sa pamilya, at sa pagiging masipag sa mga gawaing paglilingkod. Upang bilang mga youth servants, maging karangalan tayo sa ating pamilya, at mostly ay maging kaluguran tayo ng ating Panginoong Diyos. Uy, bago ka lang dito, no? Sama ka sa amin mamaya after class. Thanks, pero may choir practice pa sa church mamaya. Baka hindi ako makasama. Ha? Choir practice agad? Chill ka muna. Di naman masamang lumabas, Oo, pero mas gusto ko munang unahin si Lord. May next time pa naman siguro. Okay, astig ka rin pala. May paninindigan. Ang tunay natin na kaibigan ay marunong rumispeto sa tama mong desisyon. Nag-i-encourage sa'yo na gawin mo ang tama. Sabi nga sa Proverbs chapter 13 verse 20, "Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm." Ang ibig sabihin lamang ng talatang ito ay kung sino ang madalas nating kasama ay nakakaapekto sa kung anong magiging pag-uugali natin. Kaya, kaugnay pa rin ng scenario number 1, ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang tamang kaibigan ay kayamanang dapat pahalagahan dahil sila ang makakatulong sa atin upang maging mas mabuting tao at mabuting Kristiyano. Kung ang mga kaibigan natin ay marunong, may takot sa Diyos at gumagawa ng tama, matututo rin tayong mamuhay sa tama at magpakatino sa ating mga desisyon. Pero kapag ang lagi nating kasama ay ang mga taong gumagawa ng mali, nagre-rebelde at walang takot sa Diyos, mahihila rin tayo sa ganong gawain. At sa huli, tayo rin ang mapapahamak. Maaari din silang maging hadlang sa ating paglago, sa pag-aaral, sa pamilya, at higit sa lahat, sa ating pananampalataya. Tandaan na kung sinong madalas nating kasama ay nakakaapekto sa magiging pag-uugali natin. Shalom po, sister. Salam ko, sister. Kamusta ka, sister? Bakit hindi ka pa umuwi? Sa totoo lang, sister, dati mas gusto ko lang sumama sa uso. Pero ngayon, mas gusto kong piliin yung mga tao na tutulak sa akin papalapit kay Lord. Tama yan, sister. Hindi kasi sa dami ng kaibigan susukat ang halaga mo, kundi sa kung gaano kanila tinutulungan magbago para sa ikabubuti mo. Exactly, it's okay to choose your friends wisely, rather than having friends who influence you badly. Tama yan, sister. Mas okay na kunti lang kaibigan natin. Basta totoo at nakakatulong sa atin na mas lalong lumapit pa sa Diyos. Ano pinapanood mo po, sister? Eto po, sister. Brothers and sisters, tanong ko lang,
Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging mabuting kaibigan? Yung palaging nandyan? Yung laging masaya kasama? O baka naman yung marunong makinig, umintindi, at umalalay kapag kailangan? Sabi nga sa Proverbs chapter 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ibig sabihin, sa bawat relasyon natin, may pagkakataon tayong tulungan ng isa't isa na maging matatag at maging mas mabuti. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para magkaroon ng mabuting kaibigan. Tinawag din niya tayo para tayo mismo ang maging mabuting kaibigan sa iba. Minsan kasi, gusto lang nating maramdaman na may nagmamalasakit sa atin, pero nakalimutan nating tayo rin ay pwedeng maging kasangkapan ng Diyos para maramdaman ng iba ang malasakit at pag-ibig niya. Ang mabuting kaibigan ay yung marunong umintindi kahit walang paliwanag, yung marunong tumahimik pero ramdam mong nandyan lang. Yung hindi agad umuhusga, kundi marunong umalalay, yung handang magpayo pero may lambing at respeto. Hindi kailangan maging perpekto para maging mabuting kaibigan. Kailangan lang nating maging tapat, totoo, at marunong magmahal. Kasi minsan, yung simpleng, kamusta ka? O, kaya mo yan. Yan na ang hinihintay ng isang taong may pinagdadaanan. At tandaan natin, bawat kabutihan na ginagawa natin para sa isang kaibigan ay ang kabutihang ibinabalik din sa atin ng Diyos. Dahil siya ang nagkakaloob sa atin ng tunay na pagkakaibigan. Kaya mag-reflect tayo sa ating sarili ngayon. Ako ba yung kaibigang nakakatulong para makapagpalakas? Ako ba yung kaibigang nagbibigay ng kapayapaan at ng liwanag ng kaisipan? Mga kapatid, bukod sa pagpili natin ng magiging kaibigan, mas maiging piliin din natin na maging mabuting kaibigan, yung marunong magpatawad at magmahal gaya ni Lord sa atin. Dahil sa dulo, hindi nasusukat ang pagkakaibigan sa kung gaano kayo kadalas magkasama, kundi sa kung gaano nyo natutulungan ang isa't isa na maging mas mabuti at mas malapit kay Lord. There are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother. Proverbs chapter 18 verse 24. Kaya mga kabataan, piliin nating makasama ang mga kaibigang hindi lang basta good vibes, kundi yung mga tumutulong sa atin na maging mabuting tao. Mga kaibigang humuhubog sa ating ugali, pananaw at pananampalataya. Tandaan, ang mga taong madalas nating makasama ngayon, sila rin ang tutulong maghubog ng magiging ikaw sa hinaharap. That's why it's important to choose your friends who shape your future in a godly and positive way. Sana'y patuloy ninyong samahan ang mga susunod pa naming pagtatanghal na nagpapakita ng saya, ng buhay, bilang mga kabataan na naglilingkod sa Diyos. Dito lamang sa Youth Worshiping God. Sana po ay naging masaya kayo sa inyong mga napakinggan sa araw na ito. Relate ka ba, kapatid? I-click mo naman yung like button at huwag mo ding kalimutang i-share para marami pa ang marating ng aral na ito. Bago po ang ating mga pagtatapos, samahan niyo po kami sa isang maikling panalangin. Ipanalangin po natin sa Panginoon na tayo kanyang patnubayan sa araw na ito at lalong-lalo na sa pagpili natin sa ating mga mabubuting kaibigan na huhubog sa ating mga kinabukasan. Ipanalangin din natin na naway ingatan tayong palagi ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aba, dakilang Panginoong Diyos, Ikaw po na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na nagpapala at nagkakaloob po sa amin ng lahat ng mga bagay na aming kailangan. Ikaw rin ang nagkakaloob ng mga mahal sa buhay, ng mga kaibigan na kasama naming humuhubog sa amin pong buhay. Dahil dito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Dahil
pinagkakalooban mo kami ng mga kaibigan na totoong maaasahan, lalo na po sa pagharap namin sa iba't ibang mga pagsubok sa aming mga buhay, sa mga pangangailangan, sa mga kalungkutan na laging handang dumamay at tumulong po sa amin. Panginoon, totoong napakahalaga ng kaibigan sa buhay na ito dahil sila po ang mga taong kailangan namin upang kami po ay makapagpatuloy ng masaya sa buhay na ito. Kailangan din po namin ng mga taong susuporta sa amin sa pag-abot sa amin pong mga goal o mga pangarap sa amin pong mga buhay. Dahil dito, Panginoon, napakalaki po ng kinalaman nila upang makatiyak kami na magtagumpay sa lahat ng amin pong mga hangarin sa buhay na ito at maging sa lahat ng mga pangako mo po sa amin. Dahil dito, Panginoon naming Diyos, lumalapit kami sa iyo at humihingi ng tulong na sana'y magawa namin ng tama at mapili po namin ang mga mabubuti at mga tamang kaibigan na kailangan po naming samahan upang makatulong ng totoo sa amin sa pagharap sa maraming mga pagsubok, sa maraming mga kalungkutan at mga pangangailangan. Kasama namin silang mabuhay ng masaya na nagpapalakasan sa isa't isa, nag-i-encourage sa isa't isa upang kami pong lahat ay makapagpatuloy sa buhay na ito. Panginoon, alam po naming hindi po madali na humanap at pumili ng magiging kaibigan sa buhay na ito. Sana po, Panginoon, Ikaw ang magkaloob sa amin ng mga tamang tao upang sila po ay maging kaibigan po namin at ibigay mo po sa amin ang mga kaalamang kailangan namin upang makapili naman kami ng taong makakasama namin hanggang sa habang buhay. Panginoon, sa araw din pong ito, kasama po ng lahat ng mga taong malapit sa amin, ng lahat po ng aming mga kaibigan, idinadalangin po namin sa iyo na kami po ay lagi mong sasamahan. Lagi mo sana kaming babantayan, lalo na po sa araw na ito. Sa lahat po ng aming gagawin ay pagpalain niyo po sana kami at ingatan. Ang lahat po ng mga bagay na ito, hinihiling namin sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus, ikaw po na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.